Minasan, Ohayo gozaimasu. Ngayong araw nga ay maglilipat tayo ng bahay. Inuna ko na pala lahat ng mga kakasya dun sa kotse ko. Mahirap maglipat mag-isa, pero dahil sanay naman ako mag-isa, bali wala na lang sa akin yung hirap na yon. Marami pa nga akong mga naiwang gamit kaya babalikan ko na lang siya sa mga susunod na araw. Inuna ko muna yung mga mahalaga katulad ng futon, microwave, upuan, lamesa, at syempre yung mga damit ko. Nagtataka nga ako nung pumunta ako dito sa Japan, 2 maleta lang yung dala ko. Ngayon, hindi ko na alam kung paano pagkakasyahin yung mga gamit ko sa kotse para mailipat ko siya ng sabay-sabay. Kaya eto, tara samahan niyo ako. Maglilipat tayo simula Okayama hanggang Kagawa. 2 hours pala yung biyahe ko papunta dun sa Kagawa. First time ko lang magdadrive ng ganung kalayo. Siyempre, excited din ako kasi dadaanan ko for the first time yung pinakamahabang bridge dito sa Japan. At kung tawagin nila ay Seto Ohashi Bridge. Ito pala yung bridge na nagkokonekta sa island ng Kagawa at sa Okayama. Kung tatanungin niyo po ay kung bakit po ako lumipat ng bahay, hindi dahil nawalan po ako ng trabaho. Talagang dito sa Japan uso ang lipatan. Nagkataon lang na yung mga binigay sa aking choices, isa yung Kagawa sa pinakamaganda. At kung tatanungin nyo naman ay kung bakit hindi ako nagpalipat sa Tokyo, Osaka, o kahit saan mang magagandang prefecture dito sa Japan, lalong-lalo na yung mga sikat na prefecture, isa lang po ang sagot dyan. Hindi po kasi yun sakop ng company namin. Kaya mga lugar na pwede ko lang lipatan ay yung west part ng Japan. At yung Kagawa na nga talaga yung mas malapit sa Okayama, yung pwede mong drive-in. At karamihan na rin kasi sa mga ibang placement ay dun ka dadalhin talaga sa bundok para magturo. At kung mamalasin ka nga naman, pwede ka nilang ilagay sa mga isla. Yung mga isla na ikaw lang yung ALT dun, for sure ayaw naman natin ng ganun kasi mas malungkot. Lalo na ako kasi sanay ako sa Manila. Yung maingay, magulo, maraming tao. Nung una nga in-offer sa akin yung island. To be specific, 3 islands yon. Kung tatanggapin ko naman yon, anong magiging storya ng buhay ko? The Lost Princess in an Island? Anong atake ko doon? Moana? I-save ko yung buong island para matuto ng English lahat ng bata? Hindi naman sa nag-iinarte ako. Pero 'di ba, as long as na may choices tayo, we always make a better choice. Pero dahil Pinoy tayo at lahat gagawin natin kahit mahirap, laban lang. Habang nagdadrive pala ako, maya-maya andito na ako sa bridge na sinasabi ko sa inyo. Ito yung Seto Ohashi Bridge. Actually, puro dagat dapat yung makikita nyo dyan. Pacific Ocean. Pero dahil medyo maulan, medyo cloudy, medyo foggy, wala tayong masyadong makita. Maganda talaga sana yung view dito lalo na kapag sunny yung weather. Medyo nakakatakot din kasi medyo hinahangin talaga yung kotse. Kaya dapat dahan-dahan ka lang sa pagpapatakbo. 13 kilometers yung buong bridge na to na nagko-connect sa Okayama to Kagawa. Siguro mga 10 minutes din ako nag-drive dito sa bridge na to. Ang mahal nga pala ng toll fee dito kasi ang bayad dito mahigit 3,000 yen. Depende pa sa laki ng sasakyan mo. Pero dahil maliit lang naman yung car na gamit ko, 3,000 yan lang yung binayadan ko. Kaya siguro sa mga pupunta ng Kagawa, lalo na kung from Okayama lang kayo, ay suggest mag-train na lang kayo kasi mas mura yon at medyo mas mabilis pa. Kesa kapag nag-bridge kayo, magbabayad ka pa sa gas and at the same time, magbabayad ka pa ng toll fee. Sa mga oras nga na to, medyo pagod na rin ako kakadrive kasi mahigit 1.5 hour na ako nagdadrive ng tuloy-tuloy. Pero kasi wala naman akong choice at hindi naman ako pwedeng huminto dito sa gilid para makapagpahinga. At habang nasa biyahe nga ako, ini-imagine ko na rin kung ano magiging itsura ng bagong lilipatan ko. Kung ano ang unang-unang pupuntahan ko pagkalapag ng mga gamit ko. At kung ano ang unang-unang kakainin ko, yung sikat sa lugar na to. Sabi nga ng mga teachers dun sa school ko, masarap daw dito yung udon. I mean, mas authentic daw yung lasa dito sa Marugame. Yun daw kasi talaga yung sikat na pagkain dito. Kaya kapag medyo okay na at nakapag-settle na ako, ay titikman talaga natin ang best udon dito sa Marugame City sa Kagawa. Kaya pala naisip ko na magpalipat ng ibang prefecture kahit may option naman ako na magstay sa Okayama. Dahil gusto ko rin to maging opportunity para mas malipat ko yung iba't ibang lugar dito sa Japan. Kapag Filipino ka kasi, tapos pag narinig mo ang Japan, ang pumapasok lang minsan sa isip natin ay Hokkaido, Tokyo,
Osaka, Kyoto, yung mga sikat lang. Kaya this time, hayaan nyo akong i-share sa inyo ang beauty ng Kagawa para hindi lang Tokyo ang nasa isip natin kapag sinabing Japan. Malay natin, baka meron tayong madiscover na iba pa dito. Mga bagay na never pa natin nakita sa social media. Mga bagay na tanging mapapanood nyo lamang sa Mako's Untold Stories in Japan. Kaya ano pang inaantay ninyo? Huwag niyong kalimutang mag-like, subscribe, and follow. Kaya kung umabot ka sa part ng video na to, huwag mong kalimutang mag-comment kung saang part ng mundo ka nanonood. At promise, sa susunod, isha-shoutout kita. Charot. Pero at this moment, andito na tayo sa Kagawa. Finally, after a very long drive, malapit na tayo sa paroroonan natin. Dito na tayo sa Kagawa. Ganda ng city ko. As in, parang feeling ko taong-tao ako kasi ang dami kong building na nakikita. Those, o kaya man naman meron, pero pupunta pa ako sa city. But this time, ang lapit ko lang sa lahat. So, feeling ko, among all the choices na binigay sa akin ng company to pick the next location, I think I picked the best choice. So far. I mean, when it comes to the place. Kasi yung iba kasi medyo bundok, pero this one is something na parang medyo city compared naman sa pinanggalingan ko. At least dito marami kang pwede bilhin, marami kang pwede puntahan ng kahit na mabilisan mo. Hindi ko na kailangan tumayo. I'm so happy. So, malapit na tayo sa bahay ko, sa new apartment ko. Makita natin mamaya. I'll give you a tour. Kala mo kalakihan yung apartment ko. I'll give you a tour on how the apartment looks like. My new apartment. At maya-maya nga lang ay nakarating na ako sa apartment ko. Siyempre inaantay ako ng friend ko na si Inday. Tutulungan niya kasi ako para mag-ayos dito. In the meantime, dito ko muna tatapusin yung video ko. Abangan nyo na lang sa susunod kong video ang house tour sa aking mini apartment na dito nyo lang matutunghayan sa Mako's Untold Stories in Japan. Bye!